good morning, Sir Ted and Chacha. Good morning. Okay, Cha, go. Good morning po, Yusek. Maraming salamat po for being on this show today. Kahapon nga po, na-dismiss na ng House Committee on Justice itong dalawang impeachment complaints laban po sa Pangulong Marcos Jr. Ang idineklara po nila, insufficient in substance. Naglabas po kayo ng pahayag, ang sinasabi ninyo, welcome na, ito po yung welcome sa palasyo and let's move forward. Pero Yusek, si Pangulong Marcos Jr. po mismo, ano ang naging reaksyon niya? Gusto rin po namin malaman. Yes, opo. Nung pinarating po natin sa kanya, nangyari dahil at the time hindi lang po siya nakamonitor eh. Meron po siyang events na pinuntahan. May mga private po siyang pinuntahan. Yun po. Siyempre po ang lagi naman sa Pangulo ay masunod kung ano yung proseso. At natutuwa po siya na nasunod yung proseso at the same time. Nagpapasalamat na nakita na ng taong bayan yung sinasabi ng mga akusasyon laban sa kanya ay walang anumang ebidensya, walang katotohanan. So ano ba ito? Pakiramdam ng Pangulo, siya po'y vindicated na dito sa, kasi syempre may 1 year na rin po na sabihin na nating immunity sa paghahain ng impeachment complaints. Hindi ko masasabing vindicated kasi alam naman niya sa sarili niya na hindi magpo-prosper yon on his part. Alam niya na wala naman siyang ginawang anumang impeachable offense. So, siguro mas maganda na rin na itong mga issue na to ay nabigyang liwanag sa pamamagitan ng nangyaring hearing sa Committee on Justice. At naliwanagan na rin yung mga tao na mga gawa-gawang kwento ito sa kanya. Oo, kasi isa sa mga paratang na binabanggit po doon sa impeachment complaint, yung BBM parametric formula. Isa po yan sa mabibigat na alegasyon sa Pangulong Marcos Jr. After po ng decision kahapon, pagkaalam ng Pangulong Marcos, meron po ba siyang instruction agad sa kanyang mga gabinete na may kinalaman po dito sa desisyong ito? No, even before. Sabi niya, ngayon ang tutok niya talaga, mga usaping ekonomiya, usapin na makakaangat talaga sa buhay ng bawat Pilipino. Yun talaga yung kanyang mensahe sa amin. Even before, bago pa man yan nangyari, ang gusto ng Pangulo, nung nagkaroon kami ng meeting with the economic team, tutukan na natin ang ekonomiya ngayon. Mas ngayon dapat umangat yung buhay ng bawat tao. And lagi nyo naman po yan sinasabi, na kumbaga ang Pangulo, kahit may mga umuugong na may maghahain ng impeachment complaint, siya po ay nakatutok lang doon po sa kanyang trabaho. Pero puntahan ko lang po yung sinabi nyo nitong nakaraan na wala talagang merito itong mga reklamo mula pa noong umpisa. Ito'y hearsay, gawa-gawa lamang. Pero para sa inyo, Attorney Claire, ano talaga yung pinakamalinaw na dahilan kung bakit hindi po lumusot itong dalawang impeachment complaints? Wala talagang basihan eh. Sabi nga ng karamihan dyan, nasa dyaryo, nasa news, speculations, conclusion na ginagawa nila na walang factual basis. So maliwanag naman po eh. At hindi naman po talaga yon na anumang offense dyan ay wala pong nalabag ang Pangulo. At wala po talagang betrayal of public trust na masasabi labas sa Pangulo. So for you po, talaga opinion nyo dyan, Attorney Claire, wala talagang basihan. Hindi ba dahil kasi yung karamihan sa mga kasamahan po natin sa Kamara ay syempre maka-BBM pa rin sa ngayon. Hindi ba yun ang dahilan, Attorney Claire? Hindi eh. Ang maraming bumoto dyan na hindi sila supporter ng BBM. Iba nga daw yung binoto nila. Pero base lang sila kung ano yung nakikita nila. Base lamang sila sa facts. Base lamang sila sa merito. So, tingin naman natin kasi ang mga mamabatas kapag naman talagang walang ebidensya, hindi na naman sila gawa lang na anumang kwento para lang mailubog ang Pangulo. So, salamat at ipinakita rin naman nila na ang talagang kanilang mandato para sa bayan, hindi para sa sino mang politiko. Hindi ito personal na interest, Auntie Claire. Ito po ay, kumbaga, binase nila dun sa mga ebidensya na nakasama dun sa impeachment complaints. Yes, Chacha, kasi kahit yung ibang mga lawyers, ibang constitutionalists na hindi naman talaga BBM supporters, sinabi nila wala talagang merito wala, mahina yung mga bintang kasi lahat puro spekulasyon. Okay po. Yung pong let's move forward, ano po ba ang ibig sabihin nun? Pag sinabi nating let's move forward na, kumbaga kalimutan na natin itong mga inihain at bringing up na mga, kumbaga sabihin na natin na nag-uugnay sa Pangulo dito sa issue pa rin ng flood control, even yung mga sabihin na po natin na isa rin po sa ibinabato sa kanya yung pagpasa nung most corrupt budget. Lahat po ba ito kalimutan na natin, Attorney Claire? Paano po ba yung move forward? Hindi naman. Kailangan pa rin yan kasi nandiyan pa rin ang pag-iimbestiga. Hindi po iiwan ng Pangulo ang issue tungkol sa anomalyang flood control projects.
At kung sino man ang umabuso sa pondo ng bayan, dapat ito managot. Hindi po iiwan yan. Ang gusto lamang po ng Pangulo when he said na let's move forward, iwasan yung ibang mga pamumulitika. Kailangan ng tutukan po ekonomiya. Kailangan na po talaga na may makitang magandang kahihinatnan. Ang dapat na programa ng Pangulo, maibigay yung tama sa mga taong bayan, maramdaman nila kung anong ginagawa ng gobyerno. Kasi, ang sabi ng Pangulo, hindi ito ang madalas pinag-uusapan ng mga simpleng tao eh. Halimbawa sa palengke, sa anumang lugar, hindi madalas pinag-uusapan ng impeachment. Hindi pinag-uusapan yung mga budget. Ang pinag-uusapan dito, paano sila kakain, paano mamumura ang presyo ng bilihin. Yan po ang karamihan na issue sa ordinaryong Pilipino. So, yun po yung gustong tutukan ng Pangulo. So, kung meron bang po, kailangan pang pag-iimbestiga, nandiyan naman po ang ombudsman, nandiyan po ang DOJ. Obligasyon po nila, mandato po nila yan, na talagang mag-imbestiga sa mga ganitong klaseng anomalya. May motu proprio po, especially ombudsman. Meron po sila na power, motu proprio, to investigate yung mga klaseng ganitong anomalya. Oo. Attorney Claire, buti nabanggit niyo po yan. Kamusta na po ba yung ICI? Kasi inaantay pa rin po kasi ng mga tao ngayon yung pangako ng Pangulo na walang Merry Christmas dahil big fish po kasi yung hinahanap nila eh. Hindi pa ba nila nararamdaman? Hindi ba nila nararamdaman kung anong ginagawa ng Pangulo, ng administrasyon, ng DOJ, ng Ombudsman, pati ng ICI? Parang marami naman po yatang nakulong. Pero hindi pa naman po tayo natatapos. Mahaba pa po ang panahon. Nagkataon lang po, nasa kamay na po kasi ng Ombudsman, yung mga naipasa na complaint, yung mga na-recommendang complaint. So, independent body po ang Ombudsman. So, sa akin po, nakikita, patuloy din po ang pag-iimbestiga at preliminary investigation ng DOJ at ng Ombudsman. So on the part of the administration, na ibigay na po karamihan kung sino yung dapat na sampahan ng kaso. So we'll just wait for the action po, resolution from the DOJ and Ombudsman. Oo, kasi syempre ang iniisip nga po ng ilan, ang binibring up nila, kung malaking isda, si Zaldico nga daw po hindi pa rin natin mapauwi at mahanap hanggang sa ngayon. Ano na daw po bang balita doon din? And ulitin ko lang din po, Attorney Claire, yung sa ICI po ba, tapos na sila sa kanilang mandato at trabaho? O magtatalaga po muli ang Pangulo ng mga kapalit, nung pong nawala na mga kasamahan po dyan? Naghihintay po ang Pangulo kung ano po yung kanilang magiging report at kung ano po yung magiging recommendation mismo po ng ICI. So doon lamang po gagawin ang Pangulo kung ano po ang maibibigay na report ng ICI, kung anong kailangan nila. Pwede po nila sabihin sa Pangulo dahil nung huli po kaming nagkausap, nagkaroon na kami ng meeting patungkol po dyan. Ang sabi po niya, nasa ICI po, kung ano po ang recommendation nila, yun lamang po din ang susundin ng Pangulo. Ano po ang inyong tugon dito sa mga nagsasabi pa rin na yung naging desisyon doon po sa impeachment complaints, once and for all, para lang po malinaw, na may impluwensya ang Pangulo dito? Kahit pa po sinasabi niya na wala, ang House Majority Leader po ay ang kanyang anak at iniuugnay din siya na doon sa Speaker of the House ay close po siya. Ano pong tugon ng palasyo dito? Alam niyo po, kahit po na nag-inhibit na voluntarily si Kong Sandro, marami nagsasabi na ganyan, pero ulitin natin, hindi lamang po ang miyembro ng House of Representatives sa Committee on Justice ang nagsabing mahina. Marami po na mga law experts, constitutionalists, na hindi po sumusuporta, or rather, hindi naman talaga sila BBM supporter. Nagsasabi na wala po talagang merito yung mga complaints na sinampa. So doon pa lamang po dapat makita natin na hindi kailangan makialam ng Pangulo. At the same time, may separation of powers po tayo eh. Kung ano po ang proseso ng House, wala pong gagawin na executive na pakikialam, no? Walang executive overreach na gagawin ng Pangulo. Ginagalang po niya ang separation of powers. Walang executive overreach at dahil dyan, sabi nyo nga, move forward. Move forward na rin po ako sa ibang topic. May sinasabi po ang Malacanang na mahigit 60 contractors ang posible pong ma-blacklist dahil sa pagkakasangkot daw nitong sa mga anomalya pa rin po dito sa flood control projects. Kailan nyo po ilalabas itong listahan ng sinasabi na 60 contractors na iba-blacklist din po ng DPWH? Okay, sa ngayon po, hindi pa po sa akin binibigay ng DPWH. Baka po mas maganda sila mag-announce kung sino. Ang meron lamang po ako, pero hindi ko rin po, hingi ko muna po yung
ang kanilang permiso kung dapat kong sa publiko, no. Meron po kasi dito sa akin ibigay na 8 na teka lang po, may formal charges na against 8 major contractor licensees. Pero ang sabi po sa atin, may 4 na po na na-revoke. At maliban po dyan, meron pa pong 8 additional contractors na meron na pong na-charge na po sa ngayon. Pero pagpapaalam ko muna sa kanila kung kailangan kong mag-attend. Hindi ko rin po alam kung ito po ay na-press release na nila. Hindi po ito kasama dun sa unang inilabas sa listahan ng Pangulo last year? Meron po ba mga bago dyan? Kahit without naming names kung sino po yung mga contractors na yan. Meron mga bago? Meron po doon sa mga nabanggit. At meron ding bago? Teka lang po, kasi 16 to eh. Opo. Most probably meron. Most probably meron. Opo. Kasi 16 to, Oo. Para lang po mas maintindihan natin, pag sinabi nating blacklist as in official, hindi na po sila pwede na sumali dito sa mga bidding na gagawin sa gobyerno. Ano daw po bang sabi ng DPWH? Kailan din daw po nila planong isa publiko ito? Ngayong linggo po ba yan? By next week na? Mamaya po siguro natanungin ko po si Sec Vince. Hindi po niya naibigay sa akin ang detalye patungkol dito. Oo. Meron na po bang details kung itong mga contractors na ito ay may kinalaman din po sa ghost projects? O paano po nasabi na bad contractors po ito at blacklisted na? Sa ngayon, ang binigay lang talaga sa akin ay impormasyon pula sa DTI, pero kung ano man yung mga kaso nila, hindi po sa atin na ibibigay pa. Sige po, mag-aantabay po kami dun sa iba pang update dito nga po sa 60 contractors sa posibleng ma-blacklist nga po ng 60 contractors na binanggit ng DPWH, 60 naman from the DTI. Oo, ayun, malinaw po at least. Ako po last na lang bago ko iba ito kay Manong Ted. Attorney Claire, meron po bang reaksyon ang Pangulong Marcos Jr. tungkol po doon sa medyo mukhang may pagpapalit or kudeta, liderato doon po sa Senado? Hindi po sabi nga po natin, ayaw ng executive overreach, no? So, kung ano po ang mangyayari sa Senado, decision po nila yan. Nakita na po ba ng Pangulo yung kumalat na draft report daw po ng Senate Blue Ribbon Committee? Wala pong nabanggit sa atin. Wala pong nakarating. Attorney, yung sa ICI po, paano makapag-function sila ngayon? Isa na lang po nakaupo dun sa commission. Again, hindi ho ba ito napag-uusapan ng Presidente kung siya ba ay mag-a-appoint o they will just have to cease to exist? Hindi po, Sir Ted, no? Ang kailangan lang po nila siguro po ay magbigay muna ng ang update. Ano pong kailangan nila? At doon naman po gagawin ang Pangulo kung ano po yung magiging recommendation mismo ng ICI. Okay, under Section 10 of this particular executive order, ang binabanggit po dito, the ICI shall be rendered functus officio upon the accomplishment of the purposes for which it was created or unless sooner dissolved by the President. So, mangyari kaya ito? Kasi nga, dalawa na po yung nag-resign, wala pang bagong appointment, paano po? Kaya nga po, hihintayin lang po ng Pangulo kung ano po yung magiging report ng ICI. Kung kailangan pa po nila magpatuloy, sabihin lang po nila sa Pangulo. Okay. Kung kinakailangan nila ng another budget, sabihin lang po nila sa Pangulo. Yun lang po ang hinihintay ng Pangulo. Okay, so meaning kung sila po ay mag-recommenda pa na mag-appoint ng dalawa pang panibago kapalit nung nag-resign? Yes po. Ano Okay. po yung i-recommend nila, pakikinggan po ng Pangulo. Okay. Ito pong sinasabi po ng mga OIC sa Executive Secretary's Office, Finance, Public Works, DOJ, Budget, Environment, TOTR, at maging sa inyo pong tanggapan dyan, kailan po mag-appoint ng permanente presidente? Nung nakausap ko po ang Pangulo, sabi po niya ay magbibigay naman po siya ng listahan para sa Commission on Appointments. So, hinihintay lamang po namin. Nabanggit na po namin yung issue na po na yan sa kanya. Opo. When will that happen ho kaya? Kasi ang mga senador din po nagsasabi nga na hindi pa pwede na magtagal yung mga OIC kasi kinakailangan talaga po ng paspas ng CA. Hintayin lang po natin. Kasi po last week nung na-issue po ito ay nabanggit na po natin sa kanya. Okay. And then, ma'am, yung pong sinasabi din po sa ngayon, na kahalagahan na maging transparent na presidente po sa kanyang karamdaman. Kumusta ho ba siya? Meron po siyang event ngayon. Makakasama po ang mga taga-media. So makikita din po nila na okay naman po ang Pangulo. Opo. Ito hong event, ma'am, ay sa palasyo lang po ba ito o sa labas? Hindi po. Sa labas po. Sa labas po.
Apo, ito ba ang kanyang unang paglabas ngayon sa Yes po. sa palasyo? Yes po. Oo, yes po. Pero kahapon meron din po siyang pinuntahan pero within the vicinity lang po ng Malacanang. Okay. With the PSG po. Mm. Pero bukas mamaya po yung talaga makakasama niya yung taga-media. All right. Ma'am, ano po ang reaksyon ng presidente dito po ngayon sa world war na nangyayari dito po sa ating mga opisyal and of course, itong Chinese embassy spokesperson? Okay po, nung tinanong ko po siya, kasi medyo uminit po yung usapin tungkol sa pagdedeklara ng persona non grata. Mm. Ang sabi niya po mismo sa akin, huwag ko lang patapusin yung question at sabihin kong no. Yun po. So, hindi po issue sa Pangulo kung madedeklara ng persona non grata. Hindi po. So, kung meron pa nagkakaroon ng debate sa mga senador at sa ibang mga mambabatas natin, yan po naman ay kalayaan nila kung ipahayag kung ano po yung nasa sa loob nila. Pero firm naman din po ang Pangulo sa posisyon natin, no, ng administrasyon. Ipaglalaban natin kung anong karapatan ng Pilipinas, anong interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ipaglalaban natin at sabi nga niya, not even an inch should be surrendered to a foreign powers. So, pero ito po, ang pakikipaglaban po natin, matatag, matibay, pero diplomatic po. May kasamang diplomasya. Okay. And with that po, ma'am, nakipagpulong na ho ba ang presidente sa DFA Secretary to perhaps pacify the issue? Nagkausap naman po sila at nagbigay na rin po ng pahayag ang DFA na yun pa rin po, bilin ng Pangulo ay gamitin po ang diplomasya, lalo na pagkatungkol sa yung bilateral issues with the China. Okay. And sa ngayon po, itong ating ASEAN Summit, may mga concerns po ba, Presidente? Ano ang kanyang panawagan po sa ating lahat? Sa atin po, sa ngayon po, talaga nagpe-prepare po. Nagkaroon po kami ng meeting ito nang nakaraang pong Lunes. Mhm. At piniprepare po lahat. At sana po ano din po. Siyempre, kailangan din po natin ng tulong ng bawat isa. Lalo-lalo na pagdating po, let's say, nandiyan na po talaga yung event. Magkakaroon po talaga ng issue tungkol sa traffic. So ito po ay tutugunan po talaga ng Pangulo. Opo. Napag-uusapan ba ho dito yung mga protesta na inaasahan natin? Malamang po. Kaya kailangan po talagang paghandaan ito. Ang pakiusap din po natin sa mga kababayan natin, meron po tayong darating ng mga bisita. Ipagmalaki naman po natin yung Pilipinas. Huwag naman po natin sandaanin sa pamumulitika ito. Kasi kailangan natin ipagmalaki sa bansa, sa ibang bansa, na ang Pilipinas ay masarap puntahan, tahimik, at mapagkakatiwalaan. So yun din po yung gusto nating ipakita na ang mga Pilipino ay marespeto. Huwag naman po sanang daanin ito. Katulad na nangyari sa Cebu, talagang doon pa talaga kailangan magkaroon ng panggugulo para sirain mismo ang administrasyon at ang gobyerno. Huwag naman po sana sa ganitong klaseng panahon. Yan ho ba nangangahulugan po ng pagbabawal sa mga protesta na gusto pong gawin ng iba't ibang grupo dito po sa panahon po ng ASEAN Summit? Hindi po nagbabawal anumang constitutional rights ang Pangulo. Alam po natin yan. Ito po pakiusap lamang po. So, mas maganda po kung kayo magrarally, huwag niyo na po sanang gawin sa mga araw na meron po tayong bisita. Sa Feb 25 po, may binubuo ngayon na malakihang rally. Ano po ang iba't ibang grupo. Sa 40th anniversary po yan ng People Power 1 and again ito ho yung pagmuli, no, yung paggising po sa hindi pa nare-resolve na flood control scandal. Ito ba yung napag-uusapan po ng Presidente? Meron ba siya reaksyon dito? Wala pa po napag-uusapan tungkol po dyan. Ako personally, kasi hindi po talaga napag-uusapan yung tungkol sa rally. Gising naman na po lahat sa dami po ng rallies na nangyari. Gising na po. Hindi po natin ipagbabawal o wala pong pagbabawal sa anumang pagrarally. Pero sana makita po nila ng mga ganitong klaseng rally ay nakakaapekto po sa ekonomiya. Nakakaapekto po sa imahe ng Pilipinas. Gising naman po, lalo-lalo na po ang Pangulo ang unang nagpagising. Actually, ang Pangulo ang unang nagpagising sa mga tao, sa mga mambabatas, sa mga public officials na hindi pwede mang-abuso sa pondo ng bayan. So gising naman po siguro lahat. So ang kailangan na lang po ay hayaan natin ang ombudsman, ang ICI, ang DOJ, na magpatuloy sa kanilang pag-iimbestiga. Hindi po ito dapat na talagang minamadali, ura-urada na optics para masampahan lang ang bawat tao. Nagsisimula naman po
Nauunti-unti naman po kung sino yung dapat na managot. So sana po ay ang pakiusap ng po ng Pangulo, let's move forward. Pag-usapan po natin ang ekonomiya at ang paglago ng kabuhayan ng bawat Pilipino. Yun po yung gusto po talaga ng Pangulo ngayon. Opo. Sa puntong yan, ma'am, may reaksyon po ngayon, noong pa man po ang business sector, di po ba? Kung inyo po nabasa po ang kanilang official statement, hanggat hindi po napapanagot ang matatabang isda, hanggat hindi nakikita raw ng ating mga kababayan ang hustisya at accountability, yun po yung turn off sa investment kung mamarapatin po ninyo, attorney. Kumikilos naman po. Meron na nga po nakakulong eh. Di po ba? Opo. At meron pa pong may mga rekomendasyon pa po. Nakita po rin natin ang rekomendasyon mismo Opo. ni Senator Lacson. Mm-mm. At sabi niya, itong mga taong ito, nagkaroon na ng preliminary investigation, the same people. Mm-mm. So, hindi po natin nakikita na hindi pinapapanagot. Mm-mm. Kailangan lang po talaga ng due process. So, dapat maintindihan po ng tao din na Opo. hindi pwedeng isang binanggit, let's say, binanggit pangalan Ted Filon, ikukulong na. Hindi pwede yun. Alam niyo naman yan, Sir Ted. Mm-mm. Kailangan ng due process, kailangan di sila madilig. At po, pag nakita po ang ebidensyang makakapagdiin sa kanila, at para ma-recommenda na ma-file yung kaso sa ombudsman at sa sa Sandigan Bayan at sa regular courts, Opo. then doon po kikilos Opo. ang lahat ng ahensya. Okay. May reaksyon po dito isang taga-media po. Yun daw pong Interpol red notice para kay Zaldico. Hanggang ngayon daw po wala pa. Parang dito ho nakakaramdam yung iba na bakit parang mabagal. Nag-apply na po tayo, nag-request na po ang DILG, ang gobyerno sa Interpol. Mhm. Hindi ko po masasagot kung ano man yung magiging action ng Interpol. Kasi ang request ay ibinigay na po sa kanila. Oh, kailan po nag-request, attorney? Para lang di malinaw sa mga Last nakikinig year. sa atin. Kasi tama kayo wala naman po sa Malacanang or sa government natin yung paglalabas ng red notice. Pero kailan po nag-apply? Sa pagkakaalam ko parang last year at the time na na-cancel ang passport ni Zaldico. Okay. Kasabay nun. O sige po. At least ngayon Oo, malinaw, oo, last year pa pala Okay. Oo, May nagka-cancel mahabag ng ang tanong, passport. Cha, please. Oo, sige po. Pahabol na tanong na lang. Ang Yusek, Attorney Claire, merong kumakalat na posible daw mapalitan si DOTR Secretary Cristina Frasco. Totoo DOT, po? DOT. DOT, I'm sorry. DOT Secretary Cristina Frasco. Confirm po ba ito? May lumulutang ng pangalan Opo, sa huli namin pag-uusap po, nung tinanong ko po ito, last Friday. Last Mhm. Friday yan. Okay. Tinanong ko po yan, pati kasi umiikot din yung mga salita na mapapalitan si Mm-mm. Secretary Rosa, Opo. Oo. si Secretary Frasco. Ang sabi niya sa atin, wag daw tayo makinig sa chismis. So As hindi of Friday confirmed. yan as Opo. of Friday. As of Friday. Pero mukhang may rigo doon. Wala po. Wala. Yung huli namin pag-usap, wala pong rigodon. So Okay. happy ang Pangulo kahit po pinuputakte si DOT Secretary Cristina Frasco? Sa huli namin pag-uusap po, that Opo. is as of Friday. Okay, sige. As of Friday. So ito lang po para mas klaro. Yung mga OIC na mga secretaries ngayon, ang balita po ninyo, magkakaroon ng permanent appointment either yung nakaupong OIC o may mga ilalagay sa pwesto na bago. Sa ngayon, Sir Ted, kung titignan natin sa salita ng Pangulo na walang rigodon, so most probably, kung yun ang pagbabasehan natin, walang papalitan. So itong mga OIC, sila ang i-recommenda sa CA. Yes, sa pagkakasabi niya na walang rigodon. So pag sabi niya walang rigodon, ibig sabihin, same people will be recommended doon sa commission on appointments. Okay, sige po. Klaro yan. Sige. So, ma'am, salamat na marami Kami po'y nagagalak na kayo po'y nagbigay ng oras sa aming pong payak na palatuntunan at sa uulitin po, Madam Beauty, Attorney Beauty. Kayo pa, Sir Ted and DJ Chacha, numero 1 kayo sa puso ko. That's naman. Sige. Yes, Thank you so much See you din po. soon. Ante Claire, Salamat very po. fresh. Salamat po. Thank you, ma'am. Thank you Thank you for po. the opportunity. Salamat po.